Ginamit na nga ni Goku ang kanyang kapangyarihang Ultra Instinct sa unang pagkakataon, at tumaas ng husto ang antas ng lakas nito mula noong huli niya itong ginamit. Nagsimula siyang magkaroon ng alaala kung paano ito magamit, at doon niya nakita ang kanyang layunin, na hindi siya maaaring mabigo sa kanyang misyon. Samantala, tumingin si Vegeta kay Goku at sinabi, "Anong kapangyarihan yan, Kakarot? Anong uri ng anyo yan? Hindi mo ba alam? Ikaw ay isang destroyer, pero hindi mo alam, Vegeta. Ito ang tinatawag na Ultra Instinct." "Ano?" Sinabi sa akin ni Whis ang tungkol dito. Pero sinabi rin niya na walang makakakuha ng kapangyarihang yan. Dahil napakahirap nito. Kaya naman nagpatuloy na lang ako sa landas ng pagkuha ng Ultra Ego. At ngayon sinasabi mo sa akin na nagagamit mo ang Ultra Instinct, nang walang kahirap-hirap. Mabilis nga na lumapit si Goku kay Vegeta at agad siyang pumunta sa likuran niya. At noon, sinubukan ni Vegeta na suntukin si Goku, ngunit nahuli ni Goku ang kanyang braso at pinilipat ito. At noon, pinatamaan niya si Vegeta sa gulugad. Habang hindi makahinga si Vegeta, hindi siya tinantanan ni Goku, at mula doon ay sinimulan niya itong suntukin ng walang tigil, gamit ang lahat ng kanyang lakas. Masyadong mabilis si Goku para kay Vegeta, dahil hindi niya maiwasan ang anumang suntok ni Goku. Habang nangyayari iyon, si Majin Buu naman ay nilamon si Gohan at nagsimulang tumawa at sabihin, "Hahaha. Ito ang kapangyarihang hinahanap ko. Ako na mismo ang tatapos sayo." Agad nga na ginamit ni Cell ang kanyang itim na anyo. "Ngayon makikita mo kung gaano ba talaga ako kalakas, mas makapangyarihan ako sa iyo." Dahil doon, mabilis na sumugod si Cell kay Buu, at sinuntok ang mukha nito, na nagpadala kay Buu na lumipad ng ilang metro ang layo. Tumayo si Buu at nagawa niyang huminto at makita si Cell, na papalapit na sa kanya at inatake siya ng walang tigil, tila hindi siya pinapaipon ng lakas, kaya gumawa si Buu ng isang Kamehameha Wave at sinubukan niyang tamaan si Cell dito. Sa parehong oras, gumawa din si Cell ng kanyang sariling Kamehameha Wave at nagbanggaan ang kanilang mga atake. Gumamit nga si Cell ng mas maraming lakas at tinamaan niya si Buu, ngunit hindi ito nagpatalo sa kanya doon. Mabilis nga na lumapit si Cell kay Buu at sinimulan niyang bugbugin ito ng husto. Sa kabila ng katotohanan nilamon ni Buu si Gohan, na nagbigay sa kanya ng malaking dagdag sa kanyang kapangyarihan, ngunit wala pa rin siyang laban sa kapangyarihan ni Cell. Madali lang siyang pinataob ni Cell, at nang tatapusin na ni Cell si Buu gamit ang huling atake, bago pa niya ito magawa, ginawa ni Buu ang kanyang madayang teknik, nagawa niyang palabasin ang isang bahagi ng kanyang katawan, at doon ay binalot niya si Cell at mula doon ay tuluyan na niyang nilamon ito. "Hahaha, yes. Ito ang sinasabi ko, ang kapangyarihang ito. Wala nang makakatalo sa akin, kapag ginamit ko ang kapangyarihang ito, sobrang lakas ng pakiramdam ko." Habang nangyayari iyon, iniiwasan ni Goku ang lahat ng atake ni Ultra Ego Vegeta, dahil nga hindi siya matamaan ni Vegeta, at mula doon ay biglang lumapit si Vegeta kay Goku, at ginawa rin ito ni Goku at nagbanggaan ang kanilang mga lakas, at nagpatuloy sila sa kanilang labanan. Sinipan ni Goku si Vegeta sa dibdib, na nagdulot kay Vegeta ng hirap sa paghinga, at pagkatapos ay binigyan niya ito ng uppercut. Agad na lumapit si Goku kay Vegeta at pinabagsak siya. Tumayo si Vegeta kahit sobrang hirap at sinabi, "Nag-ensayo ako kasama si Whis ng 7 taon ng tuloy-tuloy. Sinubukan kong maging pinakamalakas dito. Ngunit narito ka, na palaging nakakalamang sa akin. Hindi ito makatwiran, na master mo pa ang Ultra Instinct. Siguro dapat mo nalang tanggapin ang katotohanan, Vegeta, na mas malakas ako sa'yo, dahil nag-ensayo ako ng mahigit 48 taon ng tuloy-tuloy. Pero Kakarot, hindi ka pa ganoon katanda. May sekreto ako na sasabihin ko sa'yo sa tamang panahon." "Teka lang, nararamdaman mo ba yon, Vegeta? Anong nangyayari? Bakit hindi natin maramdaman ang enerhiya ni Gohan at ni Cell? Bilis, Vegeta, tara na." Habang papunta sina Goku at Vegeta sa lugar ng labanan, nakatayo pa rin si Broly habang nakita siya ni Buu at sinabi, "Oras na para mamatay ka, at malaman mo ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan." Dali-daling lumapit si Buu kay Broly ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Broly at sumigaw. Nag-transform na nga si Broly sa kanyang legendary Super Saiyan Blue. Ito nga ang bunga ng kanyang pagsasanay na ginawa kasama si Whis sa nakalipas na mga taon. Mabilis na sumugod si Broly kay Buu at sinuntok siya,
at sinuntok din siya ni Boo sa likod at nagpatuloy sila sa paglaban. Sa bawat suntok nga nila, patuloy na nayayanig ang buong mundo, habang nagpapalitan ng suntok sina Boo at Broly, at doon, biglang naisip ni Boo, na mas lalakas pa siya kung malalamon niya si Broly. Sinuntok nga ni Broly si Boo, ngunit nahuli ni Boo ang kamao niya at pinilipit ito, sabay sabi, "Ang hina mo naman." Wow! Sinabi ng isang duwag na hindi mananalo sakin, nang hindi gumagamit ng enerhiya ng iba. Sobrang nagalit si Boo, at nang handa na sana niyang baliin ang braso ni Broly, biglang dumating sina Goku at Vegeta. Sinuntok ni Goku si Boo sa mukha, habang sinipa naman siya ni Vegeta sa tiyan, na nagpadala kay Boo na lumipad ng ilang metro ang layo. Tumingin si Goku kay Broly at sinabi, "Hoy Broly, ayos ka lang ba?" "Ayos lang ako Goku." Pero si Boo, ay nilamon niya si Cell at Gohan. "Ano? Si Gohan pa talaga? Papatayin na kita, Boo. Kaya pala ang lakas niya, Kakarot, patayin na natin ang hinayupak na ito, patayin na yan, at kung mamatay man sina Gohan at Cell, hayaan mo dahil, maibabalik natin sila gamit ang Dragon Balls, di ba?" "Oo, tama ka, sige tara na, handa ka na ba Broly?" Handang-handa na, tapusin na natin ang hinayupak na ito, sabay-sabay nga silang nag-ipon ng kanilang ki, at doon ay sabay-sabay nilang sinugod si Boo at sinimulan nila siyang suntukin. Sinuntok ni Vegeta si Boo sa tiyan, habang sinuntok naman siya ni Broly sa likod, at mula doon sinuntok ni Goku sa mukha si Boo, magkakasama nga silang nagtulungan bilang isang grupo para talunin si Boo. Nagalit si Boo nang mapagtanto niya na nagawa nila iyon sa kanya, hindi siya makapaniwala sa lakas nila at doon siya nagsimulang maglabas ng steam sa katawan. Nag-ipon siya ng napakalakas na kapangyarihan, na sapat upang wasakin ang kalawakan at itinutok ito sa kanila. Nag-ipon din si Vegeta ng Final Flash Hakai, habang si Broly naman ay nag-ipon ng kanyang Razor Cannon, at pareho nilang itinutok ang kanilang blast, sa atake ni Boo, para pigilan ito. Samantala, gumawa naman si Goku ng Kamehameha Wave at itinutok ito ng diretso sa atake ni Boo, binigyan sila ng malaking tulong na kailangan nila Vegeta at Broly, at nagawa nilang talunin ang atake ni Boo. Ngunit mula doon, nagtapon si Boo ng isa pang atake. Nakita ito ni Goku at nag-ipon siya ng isa pang Kamehameha Wave, at umilag siya sa atake ni Boo, at agad na sumulpot si Goku sa tabi ni Boo, at itinutok niya ang kanyang blast ng diretso sa kanya at tinamaan si Boo. Nang harapan, bumagsak si Boo patungo sa lupa, ngunit mula doon ay dumating si Vegeta, upang tulungan si Goku habang sinanib niya ang Hakai Blast ng diretso sa Kamehameha Wave ni Goku, binigyan ito ng Kamehameha Wave Hakai, at mula doon ay nagawa nilang ilihis ang kanilang atake, at tuluyan nang namatay si Boo habang namatay din sina Cell at Gohan kasama niya. Nagawa ng Z-Fighters na pigilan si Boo ng tuluyan, ngunit kapalit nito ang pagkawala ng anak ni Goku na si Gohan, at si Cell. Pero alam nilang hindi pa tapos ang lahat, dahil madali nilang maibabalik ang mga ito. Nag-teleport si Goku patungo sa palasyo ni Kami, o masasabi mo ring palasyo ni Dende, dahil nag-fuse na si Kami kay Piccolo, at mula doon ay nakakuha na si Goku ng Dragon Balls at tinawag niya si Shenlong. Matapos tawagin si Shenlong, hiniling ni Goku na ibalik sina Cell at Gohan dahil namatay sila kasama ni Boo, at sila nga ay muling nabuhay. Sa una nga ay nagawa ni Goku na gamitin ang kanyang Ultra Instinct Power, at tinalo niya si Ultra Ego Vegeta, at sa tulong naman ng kanilang teamwork, ay nagawa nilang talunin si Boo na nagawang kainin sila Gohan at si Cell. Mula doon ay bumalik si Vegeta at ang lahat sa bahay ni Bulma, at nagsimula silang magdiwang at mag-inuman. Ngunit habang nangyayari iyon ay tumingin si Vegeta kay Goku, at sinabi niya na kailangan nilang mag-usap, at pumunta sila sa sulok at sinabi ni Vegeta, "Sabihin mo sa akin Kakarot, ano ang ibig mong sabihin na mayroon kang 48 taon na pagsasanay? Dahil may kakaiba akong napapansin, palagi kitang nakikitang nakikipag-usap sa iyong sarili tungkol sa timeline, ano ba talaga ang nangyayari?" At doon ay inilahad ni Goku ang katotohanan, "Hindi ako mula sa timeline na ito, Vegeta." "Ano? Anong ibig mong sabihin? Galing ako sa isang timeline kung saan nasira ang lahat, at namatay ang lahat, na kahit isa ay walang nakaligtas, ngunit dinala ako ng Diyos ng oras pabalik sa iyong universe, at pinagsimula ulit ako para maging handa sa darating na digmaan, dahil nanganganib din ang timeline na ito." "Ano ang sinasabi mo, Kakarot?